Mali yata ang pagkakalagay ng insignia niyo eh. Siguro sa pagmamadali ko lang kaninang maga. Hindi ka militar. Ang militar hindi nagkakamali ng ganyan. Noong mga nakalipas na dekada, marami ang mahihilig manood ng mga action movies tulad nina FPJ, Rudy Fernandez, Philip Salvador, at Lito Lapid. Sa mga ito si FPJ ang paborito ng mas nakararami. Si Fernando Poe Jr. ay tinaguriang hari ng action dahil sa kanyang napakaraming iconic at tagumpay na mga pelikula sa Philippine action genre na nagbigay sa kanya ng titulo bilang isa sa mga pinakadakilang aktor sa kasaysayan ng Pilipinas, nakilala sa kanyang daan pelikula na nagtatampok ng kanyang matapang na karakter at iconic na pagganap. Pero, bukod sa mga bida may mga hinahangaan din tayong mga kontrabida, na hanggang ngayon ay kakaiba pa rin ang kanilang estilo sa pagiging kontrabida. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bagong kong video. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun. Nagkamali ka na sinagasaan. Sarge, pakiusap lang. Baka pwede nating pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang napanagutin ko ang taong ito. Ang paboritong kontrabida ni The King Fernando Poe Jr. ay si Paquito Diaz. Maangas, brusco, mabagsik, malupit sa pelikula ngunit mabait sa tunay na buhay. Walang bidang kinatakutan at inatrasan, ito ang imaheng iniwan ng premyadong kontrabidang si Paquito Diaz, na napanood sa halos 2,000 pelikula. Sa dami ng pagkakataon na pinahirapan niya ang mga bida sa Philippine action movies, gaya nina Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada, mahirap na marahil na makalimutan ng mga fans, ang mukha ni Paquito na madalas bumugbog sa kanilang idolo. Isinilang si Francisco Bastillos Diaz, o mas kilala natin bilang si Paquito Diaz, noong May 28, 1932 sa Arayat, Pampanga. Siya ang ikalima sa 8 anak ng kanyang Mexicanong ama, at Pinay na ina. Bukod sa pagiging artista, naunang nakilala si Paquito, sa larangan ng basketball nang maglaro siya kasama ang kapatid na si Romy Diaz, sa Far Eastern University. Siya rin ang nagpasikat sa FEU, at nagbigay ng karangalan, dahil sa galing niyang maglaro ng basketball. Napakaseryoso nila. Nakikita po ninyo si Paquito Diaz, pumasok na po para sa red team. Sila nangunguna. Itong sasakyan yun, nakaambalang dito. Ah, ganun, ha? Sisinuhin mo ang kaharap mo. Baka ako dito pagpatuloy ang pagtatarget ko. At ikaw pagpraktisan ko. Boss, mas mabilis ba ang pagbunot mo ng baril sa batbat ng bunganga mo? Ah, ganun, ha? Nagkita rin tayo, Hernandez Zuniga. Ngayong ko susubukin, ang matagal ko nang ibig malaman. Alam kong mabilis ka, dahil tinalo mo si Alonso. Ngunit naniniwala ko, nakikita kong mabilis kaysa sa'yo. Ako ba ang pinag-uusapan niyo? Bakit? Sino ba bago rito? Di ba ikaw? Oo nga no. Kung sa bagay, mga antigo na kayo rito eh. Mga antigo raw tayo? Ang ibig sabihin nun, lumang-luma na tayo? Tunay ngang isa si Paquito sa nagbigay ningning sa mga bidang karakter na kanyang binugbog at pinahirapan. Isa sa pinakamagaling na artistang kontrabida ng pelikulang Pilipino, at isa sa pinakamagaling na ka-fight scene. Kamali ka ng binabangga Karding Villamar. Kahit na anong gawin mo, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo maperwisyo ang pamumuhay ninyo, bumalik ka sa lupa. Halik! Karapatan? Anong karapatan? Karapatan ng mga mahihirap?
Bakit kailangan ipagtanggol mo ang mahirap? Ikaw ba'y pinagtanggol nila? Bakit sila ay nasa bayan? At ikaw ay nasa bundok? Bakit hindi sila sumama sa'yo? Dahil ang karapatang ipinaglalaban mo ay para sa kanila. Tinanggap kita, Vicente, sa aking pangkat. Sa paniniwala ng pagtigil namin dito sa bundok, ay naunawaan mo. Ang sarap naman ang buhay ng misis mo. Pakain-kain, pahiga-higa. Tatakbo ka raw ng mayor. Huwag mo nang ituloy. Pupulutin ka lang sa kangkungan. Solomon, kapag nanalo ako, Hindi ka mananalo. kapag nanalo ako, ikaw ang una kong tatanggalin. Papasyalan sana kita nung isang araw. Kaya lang, nakiramay ako sa pamilya ng mga taong kong napatay kailan lamang. Nakalulungkot na pangyari. Ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi ba dapat ako magtanong sa inyo? Alam mo, Sarento, yung nauna siyo, si Tiniente Aklan, matalik kong kaibigan. Nabanggit nga sa akin yan ng isa sa mga tauhan mo. Pero hindi ako pinalad para... Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. E-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating video.